Magandang araw uli sa inyong lahat mga kamatsas. Nagharap muli sila Pragnananda at Abhimanyu Mishra. Nung long game fight nila, tinalo ni Mishra si Prag. Ngayon, makakabawi ba si Pragnananda sa blitz section na ito? At mamaya papakita ko sa inyo ang overall standing so far. Ang ginawa ni Prag, nag-E4, E5 si Mishra, Knight F3, Knight C6, at nauwi na sa Gyoko Piano, Knight F6, nag-C3, Castle, Castle, D6, Bishop B3. Ayan, madalas na nating nakikita, no? Normal lahat. Bishop B6, Knight BD2, A5, H3. Ayan, para maiwasan mamaya yung Knight G4 o kaya annoying Bishop G4 pin. Nag-H6, ganun din naman sa G5 square. At nag-Rook E1, Rook E8, Knight F1, normal yan. Imamaneuver sa G3 o kaya sa E3. Nag-Bishop E6, exchange. Bishop C2, nagtago lang dito si Prag. At nag-D5, kinapture. Bishop takes D5, Knight G3, Queen D7. At dito pa lang nawala sa bookline. Dahil ayon sa recorded move dito sa database ng chess.com, Knight D7 ang madalas ginagawa. Okay? Dagdag support sa E5 yon. Pero ito, Queen D7. Relax lang. Walang lundag ng Knight F5 at para makonek din ang mga tore. Nag-Bishop E3, capture, Rook takes E3, Rook E7. Ayan, no? Nilagyan ng bad move ng computer engine. Pero para sa akin, normal naman kasi ang idea ni Mishra ay magbabattery siya. Pero sa accurate move, B5 pala ang tira dito. Okay? So yan ang tira ng computer engine. Balik tayo sa Rook E7 ni Mishra at nag-Queen E2. Ayun, Brand X din. Brand X, ang branded move Knight to H4 pala. Okay? Para piliting maneuver papunta sa F5 at maatake ang tore at may pressure sa G7 and H6. Okay? Pero, nag-Queen E2, ang gusto namang mangyari ni Prag dito na nakikita ko mamaya magti-triple battery siya para ma-pressure yung E5 pawn. Nag-battery na sa E5, Rook E1 din, G6. Ayan, ito namang G6, paghahanda na kung ang puti ay magmamaneuver to H4 hanggang F5, maaga pa lang, tatamarin na ang puti. No, wala na kagad motibasyon na mag-Knight H4, may G6 na eh. Ayun. Nag-Queen D2. Ayun, pasimple. Dahil nag-G6, nasulyapan dito ni Prag na, uy, teka muna, parang ang sarap atakihin ng H6 na yan dahil nakomit na yung G-pawn. Pero, bad move pa rin. Ang sela ng computer engine, ito gusto niya, Bishop A4. Para mas lalong lumaki ang pressure ng black sa E5 pawn dahil nagbabadya na i-eliminate ng puti yung additional support ng black sa E5. Okay? Balik tayo. Pero nag-Queen D2, B5, ayun. Ginawa ng computer to pero medyo huling nakita ni Mishra. At nag-Knight H4. Bakit kaya? Wala namang Knight F5 na pero bakit kaya dyan pumunta? O tingnan natin, may laman yan sigurado. Nag-A4, yun lang. Bad move by Mishra. Dapat daw Knight H7. Oo, pinag-react na sa king side, no? O, teka muna ha. Knight H7, no plano? Mukhang magda-Knight G5, mga ganun-ganon. Nag-A4, Rook 3E2. Inatras, may threat sa H6. O, pero, dapat daw Queen C1. Ay, nako. Woo! Ang lalim ng Queen C1. Ano plano? Ano plano, no? Halimbawa, mag-Bishop takes A2, parang gusto kong kainin yan. Mag-Rook F3. Threat yung pawn, pag nag-King G7, Knight HF5. Okay. Check. May threatening matchas. Doon palang lalabas ang kamandag ng plano. Hindi pa mga planuhan, malalim, pero liliwanag pag nakita mo na eh.
Okay, balik tayo sa Rook 3E2 ni Prague. King H7, good move. Obligadong depensahan yan eh. Bakit naging good move? Kasi kung King G7, normally yan ang pang-depensa, di ba? Yung nga lang, syempre umiilag na dito ang black sa mga, baka mamaya masacrifice ng check eh. May tempo pa. So, King H7 na suportahan na, ilag pa sa mga potential na mga headbutt ng Knight F5 check dyan. At nag B3 na. Oh, sinaalang-alang naman ni Prague na, teka muna, baka mamaya mapitasan na dyan. Oh, pero accurate move daw A3. Much better. Oh, pero nag B3, balik tayo. 8x B3, 8x B3, nag B4. Ayun, binubungi ni Mishra yung mga square-square ah. At nag C4, good move. Ayun, Knight D4 pumasok. Yun nga lang po ay mukhang nasobrahan ng lakas ng loob. Ang tira ng computer ay Bishop E6 lamang. Ayan, ano, ilag lang, simple lang. At yung D4 naman, anytime, pwedeng landingan, ita-timing lang. Kasi sa black na talaga yan eh. Dito kasi minadali ni Mishra na talagang sinadya niyang magpakain ng bishop, pero risky yan. Ayun oh. Dapat daw Knight x D5. Ay nako. Nako po. Hindi pa binawi yung isang pyesa. Mas nakakatakot yan. Lalong hindi na magagawa ng human yan. Kaya kinapture na ni Mishra eh. Capture Knight x D5 at nag D4. Yun! Blunderacious! Blunderacious! Hindi ko po may sigaw ng todo kasi alam ko merong limiter yung mic ko eh. Hindi maririnig yung full blast ng sound eh. Ayun dito, Blunderacious mga kamatyas. Dapat daw ang tira ay Knight F3. Ayun, balik na lang. Pwede mag D4 pero ita-timing. Meron kasi mga timing talaga sa chess mga kamatyas. No? Tetempohan mo talaga eh. Pero dito nauna si Prague. At nag-Knight F4 naman si Mishra. Yun leng. Blunderacious yan, no? Considered, ang laki ng evaluation bar na tinalon. Dapat daw pala Knight C3, dyan pala ang atake. Hindi pwedeng capturein ha. Capture, nakapin ng queen. Mag-rook E1 sabay queen takes D4. Simple lang pala. Oo nga, no? O dito, baliktad ka agad. Lamang ang black. Bigla. Yun lang. Kaso ginawa Knight F4. Akala siguro ni Mishra pareho lang. Natirahan tuloy ng Rook E4. Yun ang kaibahan ng Knight C3 sa Knight F4. Yung Knight C3, Rook E4 wala. Controlled pa rin yung E4 square. Sayang. O, nag-Queen D5. Di makapalag ngayon. Teka muna. Wala pa namang capture dito, Matchas. May Knight, di ba? Knight F3. Wala na. Mali-mali na rin, no? Dapat daw ay Queen takes B4. Ganun lang. Kakatakot yung mga ganyang kain, ano? Sabay Queen C6. Atakihin lang to. Yan ang mga limitation ng human side. Yung mga ganyang nerve. Parang ang hirap kainin yan. Nandito tapits, biglang kakain sa kabila. So, nag-Knight F3 dito. C5. Bad move si Mishra. Dapat daw F5. Pitikin na pala ng atake yan. So, sa continuation, Knight takes E5. Knight takes H3 check. G takes H3. Rook takes E5. Rook H4. Atake doon sa pawn. And H5. Ayan. But still, advantage sa white. Okay, balik tayo. Pero nag C5. D takes E5. Queen D2, Knight D2, Knight E6, Knight C4, Knight D4, Bishop D1, and silip doon sa pintuan papasok sa teritoryo ng kalaban. King H2, umilag kagad na pressure si Prague pero dapat daw King F1. Pag nag-Rook A1, dito pala daan ng King mag-Rook E1. Ayan, lamang pa rin ang puti. Pero dito medyo bahagyang ayan halos equal na eh. King H2, Rook A1, Knight E3, depensa sa bishop. Rook B1, pababagsakin yung pawn. Nag F4. Bad move by Prague. Time check tayo. Dying seconds na po sila mga kamatyas. So, dapat daw ang tira ay H4. Going to H5. Ayun. Pero nag F4. Knight takes B3 na. Padali naman si Mishra. Dapat pala pahinugin muna yan. Rook E8 muna. Pwede kaya yun? Lilipat na naman doon. Mga ganun-ganon. Bago kainin yung B3. Total yung B3 naman. Anytime pwedeng capturein. Ayun. Pero, nag-Knight takes B3, Knight D5. Hindi na sila nagkakatamaan eh. Rook C4 ang accurate move dito. Knight D5, Rook A7, Bishop takes, Rook C4,
Rook D3, wala na. Bitaw ng mga blunder ratio si Mishra. Dapat daw ay Rook A5. Depensahan muna ang C5 pawn. Ayun. Sabay Rook D3 yan. Bagay na yan. Kasi may mga B3 push-push na eh. Oo nga, no? Huwag lang mawala yung C5, no? Kasi pag Rook D3, check. Ayun, nakainan eh. Nakainan, oh. Obligadong depensahan yung backrank kasi may threatening Rook C8. Mamatsyakawin yung knight, yung king sa G7. So nag Rook A8, Rook B5, B3, then knight E4, H5, Rook B7 with the idea of strong knight G5. At nag H4, knight G5. Ayun, no. Sarap sanang kaya nag H4 kasi ang sarap sanang lagyan ng mga tore sa ilalim kaso 2 tira, 3 tira pa kailangan. 2 tira pa ang bilis-bilis na ng puti. Nag-Rook F8, depensa, 50-50, capture, nag-resign si Mishra. Ayun mga kamatsas, nakabawi si Prag kay Mishra. Pero mas masakit pa rin yung talo sa long game ni Prag. Long game yun eh. Ito blitz lang eh. O, nakabawi si Prag, no? Ito po ang standing nila sa overall. Hindi pa tapos ang bakbakan. Sino leading? Ayun, si Lek Quang Liem ng Vietnam. 25.5 points. Sumusunod si Martirosyan. Ayan, 22.5. Pragnananda, 20.5. Tied sila ni Mishra. And 15.5 si Kamer at si Shankland with 12.5 points. Yan po ang overall report dito sa Biel. Sa mga nag-request po kasi may mga messages ako natatanggap. Coach, paki-update naman yung sa Biel International Grandmaster. O, yun. Ito na po ha. Maraming salamat sa mga hindi pa nakakapag-subscribe sa channel na to. Mag-subscribe na po kayo. Click nyo notification bell all para lahat ng ating mga bagong videos ay mag-notify sa inyo. Ganon din po sa ating Facebook page Kamatsas. Don't forget to follow. Araw-araw tayong may mga interesting video tutorials doon ng opening tricks, traps, and endgame lessons. Maraming salamat. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.